Okay, so let's do your reading, Capricorn. Mabilisan na intro lamang po tayo. Hello my dear Capricorn. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng July 11, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Hopefully gumagana yung ating noise cancellation kasi umuulan-ulan na po. Ayan ha, pabago-bago na tayo ng weather. So, ingat-ingat po na mauuso na naman yan. Yung mga ubo, sipon, trangkaso. So, ingat-ingat po ha. Ayan. So, bago po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan niyo po sana na kunin ko tong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscriber. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo my dear Capricorn. Silipin natin kung anong meron sa araw na ito. Sana gumagana talaga yung noise cancellation ko. Kasi yung microphone ko na ginagamit, kaya minsan kasi hindi na talaga ako, madalas, hindi na ako gumagamit talaga my dear ng microphone kasi yung microphone ko may sapi. Minsan okay siya, minsan nag-static siya, minsan may sarili siyang buhay, yung mga ganun. Ngayon, gumamit ako ng mic, okay, and hopefully, walang static, walang gumagana yung noise cancellation, ganon. Okay, so let's go tayo my dear. 8 cards in total, base card and clarification card. Ibig sabihin, partner natin babasahin yung ating cards. First card mo, my dear Capricorn, is the energy of the judgment. May mangyayari daw. Okay, ang card na to is energy ng parang paghuhukom. Okay, or let us say, wag natin gamitin yung paghuhukom. It's more on parang isang sitwasyon or isang pangyayari, my dear, na parang hindi mo maiiwasan or mangyayari na talaga siya ngayong araw na ito. Tingnan natin. The Eight of Cups. Okay. So ngayong araw na ito, my dear, sinasabi na kinakailangan mo nang maging matapang. Okay, sa energy ng Eight of Cups. Kinakailangan ma-develop mo na yung lakas ng loob na umpisahan or gawin kung ano man yung mga bagay na dapat matagal mo nang ginawa, okay? Nakukuha ko sa card na to, my dear, na kung meron ka mang mga bagay na dapat matagal mo nang ginawa, this is the time, my dear, na magkaroon ka ng lakas ng loob. And at the same time, kung meron ka rin mga dapat na sinabi, okay? Like mga salita na dapat sinabi mo na noon pa, probably this is the time na sabihin mo siya, my dear. Okay, sa energy ng judgment at saka ng Eight of Cups. Merong part, my dear, ng Eight of Cups na parang meron kang kinakailangan iwanan. Okay? Meron kang kinakailangan iwanan or meron kang kinakailangan talikuran. Nakukuha ko rin sa card na to, my dear, yung energy ng pag-move on. Kasi for some of you, posibleng kumakapit kayo sa isang emotional attachment sa energy ng Eight of Cups. So sinasabi dito, my dear, this is the time na gawin mo yung mga sinabi ko kanina, no? Hindi ko na siya uulitin kasi paulit-ulit na lang tayo, okay? Face your fears, my dear, ngayong araw na to. Kailangan atapang-atao ka ngayong araw na to. Atapang-atao, adi atakbo. Ganon. Okay? Let me see, my dear Capricorn, and hoping na gumagana talagang ating noise cancellation kasi palakas ng palakas ang ulan. Next card natin, my dear, is the energy of the Five of Pentacles and the Justice card. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on
kailangan mo ng kunin yung mga bagay na para sa'yo, okay? Or kinakailangan mo ng aksyonan kung ano man yung nangyayari sa buhay mo na hindi maganda. Dito sa card na to, it's more on the kaperahan or kadatungan, okay? Pero ang nakukuha ko na overall na energy is more on like solusyonan mo na kung ano yung mga dapat solusyonan sa usapin ng financial kasi Five of Pentacles to. And at the same time, tulungan mo yung sarili mo, no? It's more on tulungan mo yung sarili mo. May nakukuha ako sa card na to, my dear, na parang pang-aabuso or panlalamang. Yun ang nakukuha ko sa card na to. So, there's a tendency, my dear, na posibleng maningil ka ngayong araw na to or finally parang mag-voice out ka or sabihin mo na hindi ko nagugustuhan yung ganito, yung ganyan. Kasi parang may nakukuha akong panlalamang sa card na to. There's a tendency, my dear, na baka meron mga tao na tinitake advantage ka and hindi ka nagsasalita. Pero once again, kung babalik tayo dun sa pinakaunang card natin, sinasabi dito, my dear Capricorn, na this is the time, my dear, na i-correct mo or itama mo yung mga bagay na dapat hindi talaga nangyayari, okay? Kasi hindi nila malalaman yan, my dear, kung hindi mo naman i-correct or hindi mo naman sasabihin. So, it's very important, my dear, na pag paulit-ulit na yung nangyayari, okay, okay lang siguro yung isang beses lang. Pero pag paulit-ulit na kasi yung nangyayari, like, lalo na kung, di ba, parang normal lang doon sa tao na yun yung ginagawa niya, na parang akala niya okay-okay lang yun, it's better, my dear, na sabihin mo na talaga na, okay, hindi maganda yung ginagawa mo and kailangan mong i-stop yan or baguhin yan. Dito, my dear, dito sa may, ano daw? Dito sa Five of Pentacles and the Justice card, yung mga problema na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear, no? This is the time or maganda tong araw na to para gumawa ka ng action, my dear, tungkol dito. Based on the card, my dear, possible na baka meron lang talagang mga phobia or baka meron ka lang talagang may mga kinakatakutan or baka nag-overthink ka, nagkakaroon ka ng anxiety. Pero, yes, nagkakaroon ka ng phobia, nagkakaroon ka ng anxiety, and probably yun ang reason, my dear Capricorn, kung bakit hindi ka nakakapagpatuloy sa kung ano man yung dapat mong ginagawa. Pero sinasabi kasi dito, my dear, na this is a good day or a good time para umpisahan kung ano yung mga dapat na umpisahan. Kahit na hindi siya kaagad magkakaroon ng result, pero at least umpisahan mo siya ngayong araw na ito, okay? Next card natin over here is the energy of the High Priestess, energy ng revelation, and the Page of Wands, okay? So sinasabi ng High Priestess over here na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Baka parang meron kang gustong gawin or baka meron kang gustong itanong, my dear, okay? Pero kung pangungunahan ka lang talaga ng takot or parang mag-overthink ka lang na mag-overthink, hindi mo talaga malalaman, my dear, kung ano yung totoong kasagutan dyan sa bumabagabag sa isipan mo, my dear, okay? For some of you, baka meron kayong gustong gawin, okay? Kung talagang medyo alanganin ka, my dear, pwede ka naman mag-research, pwede ka naman magtanong-tanong, pwede ka naman mag-google-google. Ang sinasabi kasi dito sa ating reading, my dear, it is good time or good day para gumawa ng action. So, hindi naman as in like literal na gawin mo talaga siya kaagad, lalo na kung medyo hindi ka talaga sure o hindi ka talaga panatag. Pero at least, tanggalin mo na siya dun sa area ng isipan, okay? Tanggalin mo na siya dun. It's more on parang, okay, kailangan nating gumawa ng something. Kailangan nating mag-research, kailangan nating magtanong-tanong, or like, kung ano man yung bumabagabag sa iyo, my dear, possible na baka meron ka rin gustong malaman, my dear, okay? Like, kagaya dito, sabi ko nga may nagte-take advantage sa'yo, so, pwede mo ring tanungin, no, bakit mo ginawa sa akin to? Bakit ganyan? Bakit ganon? And, hopefully makatulong yung magiging sagot ng tao na yon or yung magiging reaction ng tao na yon para hindi ka na may stuck diyan sa sitwasyon na yan. Kasi kahit sagutin niya man o hindi niya sagutin or kahit sabihin natin na kung ano man yung maging outcome, my dear, or kung ano man yung maging kasagutan nung bagay na yon, I think nararamdaman ko dito, my dear, or nakukuha ko na makakatulong yun para makaalis ka sa kung ano man yung sitwasyon na yan na possible na nai-stuck ka. Kasi sa energy ng Judgment at saka ng Eight of Cups, possible na nai-stuck ka, okay? So,
Sabi ko nga kanina, meron din ako nakukuha na energy ng mga tao na parang kinakailangan na mag-let go or kinakailangan na mag-move on. So, probably kung humohopya ka pa rin na magkakabalikan kayo, baka this is the time na tanungin mo yung tao kung interesado pa rin ba siya sa'yo or maybe masakit man pero siguro kailangan mo talagang buksan yung mga mata mo kasi baka meron na siyang ibang mahal or baka ayaw na talaga niya sa'yo. Yung mga ganun, my dear, para hindi ka lang talaga may stuck sa isang situation. And ganun din, my dear, kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal, maybe this is the time na tanungin mo yung sarili mo, may tutulong ba talaga sa akin dito sa sitwasyon na to? Kasi based on the card, sinasabi na kinakailangan mo tulungan yung sarili mo na baka kailangan mo nang umalis dun sa energy, my dear, na umaasa ka na parang may tutulong sa'yo dyan sa sitwasyon mo. So, kung meron tutulong, salamat. Kung wala, at least gumawa ka ng paraan, di ba? Let me see, my dear. Last two cards tayo. We have here the energy of the King of Wands. King of Wands is connected sa energy ng action and parang kinaklarify niya lahat ng sinasabi ko kanina na this is a good time, my dear, na mag-take ng action. Clarification niya is the energy of the star. Star is energy ng hope and energy ng pag-asa. Okay? Hope and tama ba? Yeah, energy ng pag-asa. Okay? And normally meron binabalance si star. So I think ang binabalance ni star dito is the 3 of cups and the 4 of cups. So kung meron ka mga bagay, my dear, na posibleng nag-fail ka lately o hindi mo nakuha, this is a good time, my dear, para mag-try ka ulit. 'Di ba? Sumubok ka ulit, my dear. Bumangon ka dyan, 'di ba? Ilaban mo kung ano yung bagay na gusto mong mangyari, 'di ba? Kung naniniwala ka talaga na para sa iyo 'yan, and then go get it, 'di ba? Ano pang hinihintay mo? Ilaban mo 'yan. Bumangon ka diyan. Go, go, go. Fight, fight, fight. And at the same time, trust your spirit guide. Nakikita mo kung paano tumingala si King of Wands dyan na para siyang nagdadasal. So, maniwala ka, manalig ka sa ating buong may kapal, whatever, buong may kapal, spirit guide, Allah, Yahweh, kung sino man ang tinatawag mo, my dear, na ipagkakaloob sa iyo, my dear, kung ano man tong mga bagay na ito. Kung hindi man siya nag-work nung una, no, lalo na kung may kinalaman to sa mga manifestation mo, 'di ba? Try again, 'di ba? Never stop. 'Di ba may kasabihan pa nga try and try until you succeed. Sino nagsabi ng till you die? Succeed yon, 'di ba? Try and try lang tayo, my dear. Okay? Malamang nakakapagod, nakakasawa, 'di ba? Nakaka-discourage, nakaka-disappoint, pero 'di ba habang may buhay may Sino nagsabi ng pag-ibig? Pag-asa. Ay naku, itong mga estudyante ko talaga. Class dismissed. Char. Okay, we have here the energy of the Nine of Cups. My dear, Nine of Cups is energy of wish fulfillment yan, my dear. So, ito ay napakagandang araw, my dear, para umpisahan ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Especially, my dear, kung may kinalaman sa iyong mga materials, no, money and everything, possession, bahay, lupa, kotse, 'di ba? Kung may involved na ibang tao, of course, napaka-importante talaga ng cooperation. Mag-usap, 'di ba? Kailangan nagkakasundo. Hindi pwede na gusto nung pumunta nung kabila sa kanan and then ikaw naman dun sa kaliwa. Walang mangyayari sa inyo, okay? So, my dear Capricorn, grabe, ang lakas talaga ng ulan. Talagang typhoon talaga tayo. Ingat po ang lahat ha. As in like, ingat-ingat po talaga, okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 11, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Bye-bye.